natin, Elevate, FLPH, sino nga ba talaga sa kanila ang magpoproceed na next bracket? And sino nga ba talaga sa kanila ang unang papasok sa ating top 3 na magre-represent sa Pilipinas? Okay. So, wala pa rin Mai. Hindi na talaga natin makikita yan. And Dolya Ming, double support ang dinenay dito sa side ng Elevate. Habang Flash naman, sino ang magiging priority? Nagamit na ni Gibbs yung early. Wala naman Dolya. Wala rin, alam mo yun, masyadong... Daysan? Ang Zhangfei nagamit na rin yata, di ba? So, ay. Oo. Nagamit nila Nagamit na ng first. Flash, pero hindi pa na Elevate. Oo. Pero yun nga, nice ban coming from Flash PH Okay. dito. Dharma. Instant. Oo, dahil si Dharma is ban ng 2 beses, first game, second game. Mhm. Or I think ang Dharma kanina is FLPH yung gumamit, if I'm not mistaken. Pero eto na nga, nakuha na nga yan ng side ng Elevated. Si Hyde, correct me if I'm wrong, dami kasi may Hyde, may Hide. Si Hyde yung magaling mag-drive ng ano, no? Hyde is from Exe. Oo. Siya nga yun. Sila yun. Siya yung may lisensya. Oo. Pero Marunong. yung license niya is different. Iba, Siya yung may sanse. lisensya na magaling mambangga. Ganun yung dating eh. Lisanse. Oo, di ba? And right now, considering nga natin na payat na lang yung kanilang choices, ayun, napakawalan na yung Arlie ni Azar. So, Yun na nga. this will raise the stakes na may panalo nila to no, in the Yuhu 1. If this will be jungle, ilang beses na rin to nagamit ni Arjizik. So adding more confidence sa kung ano yung pwedeng i-display ng Elevate na play dito sa ating game 3. And again, this format is global pick and ban para sa ating mga team. So mas matagal yung isipan natin ngayon dahil ang dami na nating heroes na nagamit for the first 2 games within Elevate and FLPH. So, ayan, nagkaka-ban out na nga lang sila ng mga nagamit ng isa't isa or hindi pa nagagamit nung kabila. Kaya din nakalabas na rin dito itong si Arlie at itong si Loong naman, this time FLPH yung gagamit. Hindi na kasi pwede mag-long dito yung side ng Elevate kasi yun na yung ginamit nila ng second game. So, And at the same time, hindi na din pwedeng mag-Arlie dito yung FL. Kasi yun na yung ginamit ni Curbs so kanina eh. Okay, so ano na rin eh, no? Sila na rin yung nag-iipitan eh. Oo. Parang tayo din naiipit eh. Oo, ang payat na talaga ng options no kung titingnan mo, and right now yung possibilities dahil nga yung nakita na natin yung lakas na isang gun-in mo eh. Kaya talagang tinanggal na rin nila dito. Naging problem si Nitsu. Ngayon is going to settle on a Princess Frost. Yup. Talagang balik na lang tayo dun sa mga usual na nakikita natin sa may middle lane. Actually, di pa nga natin nakikita si Angela eh. Simula kanina, no? Oo nga. Eh, Wala tagal bang natin siyang pumipik? tinatawag, no? Pero hindi siya lumalabas. Nung may chance pa, Shangguan pa. Yung Shangguan pa. pinili. Oo. Winnable Siyempre. naman. Oo. Nanalo naman. Pero, yun nga, last 2 picks para sa side ng Elevate. Ang kailangan na lang nila dito is a support and mid lane or jungle. Kasi pwede pa nilang ilipat itong si Yuhuan eh. Okay. Mukhang Mozi na lang dahil nga syempre pagka nawala yung Zhangfei, madalas mo ang magiging kapalit would be Alyapo. Ay! At nilak na nga si Mozing. Kumusta? Ang buhay-buhay. Mozing! Dapat pala, Yasu, ikaw yung mag-prediksi ng Angela. Oh. Para Lumabas. lumabas. Kasi nung ako yung Ay! nagsasabi, ayaw makinig. Neza din. Ayun na. Neza, hey, Jalaga. Neza Jungle. Oh. Hello. Not a surprise. Actually, Neza hindi talaga siya pang jungle or Sinabi mo kasi- rin yun eh. pero hindi talaga siya pang jungle. Kumbaga sa kanyang mga let's say, 'di ba, may fighter, Neza is a fighter, ganun, farm lane, si Flash lane Boy. talaga. Clash lane talaga, wala siyang jungle na tag. So parang it's a double edge din kung gagamitin mo sa rank. Malakas si Neza sa jungle. Actually, kaya niyang makipag 1v1 ipantapat mo sa Ogran. Medyo konti lang yung nakakaalam niyan. Sa totoo lang, kasi si Neza may passive siya na anti-heal na sasamahan mo pa ng Burning Cape dito
na Oo. para hindi makapaghilang isang Ogran. Pero yun nga, bibihira yung nagne-Neza jungle. Kasi nga, walang tag na jungle si Neza, pre. So, Oo. double edge kasi pag natalo kayo, ay reported, -17. Yun yung mahirap doon, di ba? Pag Ay, na-minus ka. Itadori! Hoy! Oy! Yuji! Ayan na. Si Yuji, Taguro, Jerry, Mana, Jericho. Hindi namang anime yun. Ay, mali pala. JJK. Eugene pala to. Eugene pala yan. Yuji, Sorry. Yuji. Sorry, my Kaya fault. pala eh. Pero yun na, yung si Itadori. Ang Mm. ating may kita ngayon with the Byron. Pero tingnan natin kung gaano rin magiging effective dito. Remember na si Evalis din yung dinenayan ng Sunbin with the ban na ininvest talaga ng flash. And they're aware din no, sa ganong klaseng technique. Although feeling ko, madalas na lumalabas lang ang Sunbin pagka merong gun-in mo. Feeling ko doon lang siya nagmamatter. Kasi may pang-survive, mas mabilis yung inyong movement speed to reposition. Kasi alam naman natin, napakaliit lang din nung snipe area ng isang gun-in mo. So kapag nakapag-reposition ka agad, konting kembot mo lang, ilag ka na nun eh. Oo. Kahit di mo galawin yung paa mo, basta yung hips mo, mag-letter C, Kending umarko. lang eh, giling lang. O, umarko lang yung hips doon. Dodge mo na yung yung sa gun-in mo. Pero kidding aside, no, Team Flash PH dito, Elevate, parehas silang medyo chill mid lang. So, Elevate medyo tumatawid sa mapa, pre. Oo. Pero hindi pa sila nag-fully dive in. Oh, ay! Ay, Tama. teka lang ha. Medyo nagkaka-checkan tayo dito. Kaso mukhang sapat na muna yun. Makita lang kung meron bang nagtatago doon sa Geddy as Phase 4. Pero makikita rin natin na malapit na dito ang ating Princess Process Nitsu. Frozen muna ng bahagya dito pero they can't let it go. Kaso kailangan i-invest ang flash ni Crave 4. That's good enough. Kailangan na pwede na muna atrasahan kasi si Agizix humaharot dito. Meron naman siyang unending sorrow Skyfall. kaso Burning Palm. Andito pa rin sa Gedli at andito na rin ang Skyfall ni Neja. Wala mangyayari. As in, wala lang. Hi, Wala hello. lang. Hi, hello. Andito pala kayo. Sali nga, sabi dito ni Saro. Actually, Saro dito medyo under level kumpara sa level ni G6 as of now. G6, medyo nag-shopping siya ng mga maliliit na mga monsters sa loob ng jungle dito ng Team Flash. But, yun nga, Team Flash, naiwan naman din si Curbstone na makapag-farm at the bottom lane. Same lang din ni Azar, pero yun nga, all in all, konting kembot lamang dito yung Elevate pagdating sa gold natin. Kasi nabinggit ko nga kanina is Elevate pa yung mas nakakatawid sa River. Hindi sila nagbibigay ng much aggression. Pero yung a little bit put forward na yun, ang laking Oo. bagay sa kanila kasi biruin mo, nakuha nila yung armadillo sa gilid, nakuha nila yung maliliit na lizard. Tapos yung top lane, Oh, teka lang. Team Dahil running low, makukuha naman niya yung healing dew. Kaso siya yata yung mahuhuli dito dahil si Ay, naku po, Agizix. Agi. Bye-bye. Kailangan niya tumakas. Saro, tumatumbling. Even Winter is here. Ginamit na dito ni Nitsu. Nagpapag-ending-kending. Gumigiling-giling para di mahuli. Pero at the end, ganun pa rin ang kalalabasan. Si Mitsura! Ginamitan na ng Blazing Brilliance. Kaso hindi sasapat at split second nakapag-react pa si Kirsu. Pero napakagandang cannon blast mula dito kay Evalis para lang mahuli pa ng tuluyan. Kaso wala nang follow-up for that. yes, wala nang follow-up for that. I guess, Elevate doon at G6, medyo umasing lang din doon. Though na-miss natin yung first blood, no? The first blood happened with the Skyfall ni Saro kay Hyde dito. Low health na rin itong si Hyde. And since may burning na nga si Saro na passive dito, lalo na sa kanyang second skill, napatay niya na agad itong si Hyde. And wala nang panakas ito si Hyde. Gusto niya na lang talagang tumakbo. Dahil hindi ka naman makakapag-TP kapag ka naka-Skyfall si Saro, pre. Kapag Oo. naka-Skyfall ang Neza. And at the Huli same ka time, na at G6, gusto niya lang naman ng exchange. Yun nga lang, nag-dive in too deep. Hindi niya pa nakuha si Bridget. Nako, wala lang din. No? Hindi na nasulit yung ginawa niya kapabayaan doon. Pero okay lang, nakapag-kaya rin naman sila. Walang objective trade pero wala pa rin tayo nakikitang kill mula dito sa Elevate. Yapi, no kills yet, pero sila pa din yung may lamang sa may gold as of now. Dahil ang sipag nila mag-farm. Ubus yung Oo. kanilang jungle camp sa may bottom lane. Pati yung jungle camp ng Flash, sila na yung kumukuha. Yun, yung Armadillo, kukunin na nila. Oh. Pero top lane, Ganun naman, Skyfall. Pero sino nga ba magupulan tuloy dahil nakikita natin yung mournful tempo. Pero napakagandang dash grabe! para lumapit at hindi pa rin mawawala dito si Bridget. Grabe naman yung buhay nito, Bridget. parang pusa. Siyam! Oo, nililigtas ni Suko na. Hindi pa siya sumusuko.
Hindi siya si Oo. Suko na, pre. Kita mo si Itadori lang yan. Oo. Wala pang Suko na, partida. Hindi pa niya nakakain yung mga daliri. Daliri, no? Yung mga chocolate daliri. Ginawang ano eh. Ginawang snacks eh. Oo. Ano Yung yun eh. pika-pika yung daliri, pre. So sobrang walang makain eh, no? Ginawang pika-pika Naku yung po. daliri. Burning cake. Oh. Kay Saro. Burning cake. Yes. So more burning. Di ba? Sa isang mesa. Tama ka naman. Oo, yeah. Hindi naman malitan, pre. May apoy More na siya burning. eh. Oh, nag-item pa siya ng apoy. Oh, ang daming umuhuli kay Itadori ha. Mukhang napapaligiran siya dito. Kaso ito na ang backup ng buong kupunan. Kaso under the tower, kinalampag at bumalagbag pero wala pa rin nalalaglag. May kita natin sa editing inside the box at hindi pa rin mawawala dito ang ibang miyembro ng Elevate dahil si Crave 4 lang ang kinikrave nila ang kunin. Yabi, pero pre, grabe naman yung galit nila. Anong ginawa ni Bridget sa inyo? Pinagtalong Hindi- ko nga sa top Hindi lane. mapatay eh. Buhay pa din. Pre, immortal to. Try nga natin. Testingin natin pagka ano na, immortal object. Nako. No, Oops. Kirito. Ayun. Ayun Akala lang, ko, reference natin. JJK, naging Kirito. Oo. Parang feeling ko meron din sa ano eh. Magkakaroon din yata ng collab yun eh. Alam mo, di ba si Aline meron daw skin Oo. nun sa ano dati? Oo, meron. Siya si Kirito, no? Grabe. Sana all si Kirito. Saka yung ano, Kimitsu. Metsu no Yaiba. Oh. Blue team Mga has Thunder destroyed breathing. a tower. Tahan tayo, Si kaya ano ano yan, daw, no? si Yaw yata yung kay Ah, si Yaw ba? Kay Tanjiro. Maganda Ewan ko, sana yun kayo, ano eh. Nakita ko Kay lang. Musashi. Kasi di ba Ay, nakaganon oo. na position na si ano, Tereng Musashi. Goku, no? Ah, oo, pwede. Laban. Nakakatakot sa apoy. Masyado tayo advance mag-isip, pre. Nasa JJK pa lang tayo. Magtrabaho muna Trabaho, tayo. oo nga, puro tayo skin. Wala naman sa'yo pambili. Wala na. Pari ano lang, para Puro kay Tito. gastos. Ang mahal nung Gojo eh. Pero yun na, basta yun na yun. Baka di ako makapagtrabaho pag kinuwento ko kung magkano natin. Binalik ko lang yung sahod. Pero ito na, oh. Ginugulpe, pumapasok, mournful tempo para nga magkadistansya with Nitsu. Kaso delikado dahil andito si Crayfor. But wala rin namang information ng Team Flash kung saan magagaling ang Skyfall. Kitang-kita nila. May dumadaan sa expressway para lang palalinisin yung bot lane. Oo. At least napaback away itong si Paring Azar. Pero medyo malalim yata si Aji. May nagpapanggap na damo, pre. Oo, nagkukunyari lang siya. Ay, Crayfor! Katabi Hello! mo na, uy! Uy, Wala nagpa- lang. Hindi na Wala pinansin. lang. Kala ko i-commit niya eh. Available yung Smash. Sama-sama dun yung Snide and Team Flash. Blue team Oh. has destroyed a tower. What more they can do. Pero ang ganda ng pinapakita ngayon ng Elevate the Patience. They're just taking it slow. They're making sure na makukuha nila yung mga tower and second Na. bottom tower nakuha na. Pero ito na naman, ang Trevor Smash. Mawawala ka agad si Ajizik, hindi na makakapag-respond. Pero dalawa yung mahuhuli ng take inside the box. May oras para makapag-infinite vastness. Pero si Saro, hindi pa rin mawawala. Azide on the triple kill. Might be punching everyone. Punching also the ticket para makapag-top 3. Yapi! And butas na rin ang kanilang third tower para sa side ng Team Flash PH. And kakatak na mukhang irerekta na Reki ng Elevate. Joke lang daw. No, Masyadong greedy yan kapag pinilit nila. Sa 8 minutes Mid ito lane na lang going sa 9. ano. Wala pa nga tayong level Blue 2 team na Tyrant at Overlord. At yun na nga. Pre, narinig ka. Mid lane na lang sa ano. Eh, dito. Oh, isang ubo lang kasi yan eh. Kahit tabihan Nadaanan lang lang ni Arturo. Eto na. Ibalis yan eh. Pero honestly speaking, no, Team Flash PH dito, Saro parang one ticket lang sa kanyang Skyfall dito. Yes, nakakapatay siya ng isa, but after that, kailangan niya ng dumistansya din eh. Kaya niya makasurvive, pero sa estado ng kanyang item as of now, hindi pa siya ganun kakunat. And lalo na, kung tatapatan at ipipreheat siya dito ni Azar, Azar is well farmed. Talagang alagang baby si Azar sa bottom lane, pre. Ay, early na kasi. Kumbaga, iba yung confidence talaga pag meron siyang early dito. Ay, totoo. Ay, mukhang gusto pa Ay, ang pinasin ganda, dito sa grabe Agilix. naman yun. Pero makikita natin sa Candy, grabe oh, umiilag-ilag lang. Meron pa siyang unending sorrow. Hahabulin kaya siya. Ginamitan ng Tremor Sparks sa inside the box para lang maprotekta na bawat isa yun the Blazing Brilliance. Kinamitan nila dito as Cray 4 will be the one who's going down.
Pre, pumasok si Saro, pumasok si Crayfor, pero yung mga nasa backlines dito ng Team Flash PH, hindi na sila pumunta, pero mukhang nakakuha Aray si ko po! Bridget ng isa. Kuya Azar! Ikaw lang pala ang sikreto Blue team para has pauwiin slain si an enemy. Yuji. Blue team Oo. has destroyed a Kala tower. namin, immortal na eh. Itong si Bridget eh. Sabi niya, kanina ka pa hindi namamatay ah. Pero kidding aside, Team Flash PH, medyo nagka-miscom sila doon, no? Pumasok yung dalawa, pero yung Yep. tatlo, might be a miscom or might be not dahil hindi rin yata sila makapasok dito the Blazing Brilliance. Kasi hindi naman din ganun kalaki yung Blazing Brilliance. And they do have the Winter is here. Hindi din naman siya masyadong makakapag-overextend doon yung side ng Elevate. But yun nga, namatay for nothing itong si Saro. And sumunod pa nga itong si Bridget. Though, na-snipe niya naman itong si Ajiji. Pero yun nga, pre, pakasakit na ni Azar. Defeated. Oo, alam mo naman ng Arlie, ito talaga yung pinakagamay ng ating mga pro players and yung late game prowess na pwede niyang ilagay sa team. So, kailangan mo lang talaga i-dragon ng 6-4 tayo dito. Yes, maganda na yung ginawa ng Team Flash nung una. The thing Taro? is, hindi nila, hindi sila makapag-push eh. Kita mo, ang sigla-sigla pa Ow! ng mga Tori at ayaw nilang tigilan si Saro. Si Saro! And with no smite, ito na ba ang oras para tapusin ang lahat ng ito? Cannon blast, nagpapaulan pa rin sila ng mga bala dito at hindi sila titigil anytime soon. Pre, I don't know, Saro, pwede naman siya maglakad ng dire-diretso. Saro Kasi to sorry hinihintay eh, no? niya Ako, Hinihintay niya yung first kill na ito ni Ajisik. So, I do understand na nag-slow na siya. ngayon Pero wala, hindi di ba? ako Ginipitik-pitik lang. Sabay babalik sa payong sapatos kayo dyan. Dahil nga may kita natin ngayon na nandito na sa likod si Bridget. Naka-Eye of the Phoenix na to ha, pero hindi Ay! na rin magiging Ano sapat. yun? Wala malakas sa 5. Dahil ito na ang pagkapanalo ng Elevate and they're going to levitate papuntang top 3. Welcome sa top 3 secure ang pagbabalik ng international experience at G6 Azar. Elevate. Sila ang unang tutungtong at magiging representative ng Pilipinas para sa Invitational. For the international tayo. Para sa side ng Elevate. Kumbaga, not really surprising. Pero, it is what it is. At G6 and Azar, andun pa rin talaga sila sa top condition, nasa top players pa rin talaga sila ng Pilipinas and they do deserve na mapabilang dun sa unang top 3 natin dito sa HOK Invitationals. At ano to come to think of it na andito si Ivalice, Oo. former Talon player. Mhm. 'Di ba? So talagang Ito lang in yung terms item of nyo. having the meta different sa ibang region, aware din si Ivalice and one of the captains nga din, no. Talagang ramdam natin na napaka-star-studded nitong lineup na to, no. Totoo. Sobrang deserving din. Although Flash, may chance pa sila na makabawi. Remember, meron pa tayong lower bracket. Mhm. They played closely. It's just that kinulang eh. Na parang gusto yata ni Bridget Yasu yung mga komplikadong bagay. Kasi nung mulan siya, laro-laro. Pero ngayong Byron, ilang beses na buhay, pero napaka-limited lang nung nai-offer Oo. niya. You see, kaya niyang makasurvive, kaya niyang mag-stay, pero most of the time, pabalik siya ng base eh. Mhm. And kita mo naman yung kanyang rating dito is 5.7. That only means na hindi siya ganun ka active on the map and hindi ganun kaganda yung naging performance nila dito. Usually, nakikita lang natin laging lumilipad. Well, given naman kasi talaga is itong si Saro. Pero yun nga, no, for Saro, parang after ng Skyfall, maka-execute man siya ng isa or hindi, basta after ng Skyfall, that's it. Hindi na siya makasurvive pa dun sa mga siege na ginagawa din dito ng side ng Elevate. And yun nga, no, nakakapag-farm, nakaka-kill itong si Saro, pero hindi niya kasi kayang, hindi niya kayang tangkihin yung binibigay sa kanya ni paring Azar. Apakakate ni Azar. And yun nga, ang pagkakamali din ng Flash is, iniwan nila sa kusina itong si Azar. Oo, kasi ang Neja, na buff na rin to nung November with the tanky buff. Yung binigyan siya ng extra health, di ba? Yep. Kaso, hindi talaga gumagana yun sa isang Arlie, lalo na ako naka-berserk dahil nga sa kanya. Sa pagkakabuo mismo kay Arlie, talaga shredder talaga siya. Kaya preferred talaga siya ng most of the pros, no? And may nag-message kasi sa akin niya. So, Uy, pag ang daliri daw ba, chinicha, ang tawag ba doon ay finger foods? tama naman. Oh.
Wala Alam mo, mo sino kasi ang nagbigay mga